Habol! Isipin ninyo ang isang napakalamig na gabing Enero. Ang hangin sa labas ay tila tumatagos sa balat, kaya't ang karamihan sa mga tao ay pinipiling manatili na lamang sa loob ng kanilang mainit at ligtas na mga tahanan. Tahimik ang paligid, paboritong oras ngang marami para magpahinga pagkatapos ngang isang mahaba at nakakapagod na linggo. Ganito rin ang inaasahan ng isang 36 na taong gulang na babae. Natatawagin nating Maria upang protektahan ang kanyang tunay na pagkatao. Nakatira siya ng mag-isa sa isang tahimik na bahay sa lungsod ngang Busan. Ang tangi lamang niyang gusto ng gabing iyon ay matulog ng mahimbing, makalimot sa mga problema sa trabaho, at higit sa lahat, makatakas pansamantala sa kanyang nakakalason at nakakapagod na relasyon. Ngunit pagsapit ngang alas 10:30 ngang gabi, binasag ng isang seryeng katok ang katahimikan ng kanyang bahay. Hindi lamang ito ordinaryong katok ng isang kapitbahay na nanghihingi ng tulong o isang taong naligaw. May kasama itong pamilyar at nakakabahalang presensya. Ang kanyang nobyo, isang lalaking nasa dulong kanyang 3 dekada, na may mataas na ambisyong maging kilalang bahagi ng isang malaking sindikato sa kanilang lugar. Ngunit sa realidad ay nabubuhay lamang sa utang, payayabang at sa bulsa ni Maria. Nagpadala ito mensa kanina pang alas 9 ng gabi, pinipilit na mayroon siyang napakahalagang bagay na dapat sabihin. Sinabihan na siya ni Maria na huwag nang pumunta dahil ubos na ang kanyang lakas at gusto na niyang magpahinga. Ngunit heto siya ngayon sa labas ng pintuan, kumakatok, nagpupumilit na makapasok sa mundo ni Maria. Wala sa hinagap ni Maria na sa pagbukas niyang pintong iyon, tuluyan na niyang bubuksan ang lagusan patungo sa sarili niyang impyerno upang lubos neting maintindihan ang bigat ng mga susunod na mangyayari. Kailangan muna neting balikan ang kasaysayan ng 2 taong ito. Mahaba at magulo ang pinagsamahan nina Maria at ngang kanyang nobyo. Sa mga unang buwan, marahil ay mayroong matinding pagmamahal at pag-asa. Ngunit unti-unti itong nilamon ng pait ng katotohanan. Walang pirmihan at matinong trabaho ang lalaki. Nakatira lamang siya sa isang inuupahang kwarto sa isang luma at murang motel, isang klaseng tirahan na binabayaran buwan-buwan ng mga taong walang sariling bahay o direksyon sa buhay. Si Maria ang madalas na sumasalo sa mga gastusin. Walang pakundangang ginagamit ngang lalaki ang credit card ni Maria. Laging nangangako na babayaran niya ang lahat ng utang kapag nakapaningil na siya sa mga taong may utang daw sa kanya. Ngunit ang mga pangakong ito ay laging napapako. Nangyari ang huling pagkikita nila bilang isang makasintahan isang araw bago ang nakakakilabot na krimen, 16 ngang Enero. Nakasama sila sa motel na inuupahan ng lalaki at doon nagpalipas ng gabi. Kinaabukasan, bandang alas 3 ngang hapon, nagpasiya silang mahiwalayng landas para sa araw na iyon. Ngunit bago sila tuluyang mahiwalay, nagkaroon sila ngang isang napakatinding pagtatalo. Hiningi na ni Maria ang bayad sa kanyang credit card na matagal ng balot ng utang. Ramdam ang inis at matinding pagod sa boses ni Maria nang sabihin niya ang makatagang matagal na niyang kinikimkim. Tinanong niya kung kailan talaga magbabayad ang lalaki dahil hindi na niya kaya ang bigat ng responsibilidad na hindi naman sa kanya. Pilit na nagmamatapang ang lalaki. Sumagot ito na magbabayad siya, na may sisingilin lang siyang malaking utang at kukunin ang kanyang sweldo sa mga susunod na araw. Ngunit alam nilang dalawa na isa na naman itong kasinungalingan. Gasgas na ang palusot na iyon, hindi na nakapagpigil si Maria. Ibinuhos niya ang kanyang galit. Sinumbat niya sa lalaki na palagi na lamang itong nangangako na maniningil ng utang ngunit laging umuwing walang dalang kahit na isang kusing. Tinawag niya itong walang silbi at walang kwenta. Isang taong kahit ang sariling pera ay hindi kayang bawin sa iba. Ang mga salitang ito, bagamat totoo, ay parang matatalas na patalim na tumusok ng malalim sa napakarupok na ego ng lalaki para sa isang taong nag-aambisyon at nagpapanggap na isang matigas na siga sa kalsada. Ang tawaging walang kwenta at pabigat ng sariling nobya ay ang pinakamalaking insultong maaari niyang matanggap. Naghiwalay silang masama ang loob. Umuwi si Maria sa kanyang bahay upang maghanap ng kapayapaan at magpahinga. Ang lalaki naman ay bumalik sa kanyang madilim na kwarto sa motel. Nakikimkim ngang isang itim na galit na malapit ng sumabog at manirang buhay. Kinagabihan, sa loob ngang masikip na kwarto ng lalaki sa motel, nagpatawag siyang isang maliit na salusalo upang lunurin ang kanyang galit.
Nag-order siya ng pagkain at uminom kasama ang kanyang pamangkin, isang nakababatang kaibigan, at isang 22 taong gulang na babae na nagngangalang Anna, na nakikitira rin sa motel na iyon at madalas nilang nakakasama. Pagkatapos kumain at makwentuhan ng kaunti, nagpaalam na at umalis ang pamangkin at ang kaibigang lalaki. Naiwan sa loob ng kwarto ang lalaki at ang nakababatang si Anna. Patuloy silang dalawa sa pag-inom. Habang lumalalim ang gabi at mas lalong tumatapang ang alak na nananalaytay sa kanyang dugo, nagsimulang magbuwang ng isang napakasamang plano ang lalaki. Binalingan niya ang batang babae na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Seryoso, malamig, at walang anumang emosyon ang tonong lalaki nang sabihin niya kay Anna na kailangan niya ng tulong. Sinabi niya ng diretsahan na may gagawin siyang isang napakasamang bagay. Binalaan niya ito na baka makapatay siyang tao habang tinatakot niya ito ng gabing iyon. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae kung kaya ba siyang samahan at tulungan sa kabilang ng mga mangyayari. Ano kaya ang tumakbo sa isip ng isang 22 taong gulang na babae nang marinig niya ang ganitong klaseng kahilingan? Ayon sa mga naging salaysay ni Anna, nang maimbestigahan siya kalaunan, nakaramdam daw siyang matinding takot na tila nagpatigas sa kanyang buong katawan. Hindi siya nakasagot agad, ngunit ayon din sa kanya, sinampal daw siya ng napakalakas ng lalaki sa ulo at pinilit na sumunod. Dahil sa takot para sa sariling buhay, wala siyang nagawa kundi ang dahan-dahang tumango. Kung ang pananakit na ito ay totoman o isang palusot lamang, ang pinakamalinaw na katotohanan ay sumang-ayon siyang maging bahagi ng isang walang awang krimen. Matapos makuha ang pagsang-ayon ni Anna, nagsimula silang maghanda. Mula sa kanyang magamit, kumuha ang lalaking ng isang kutsilyo. Hindi ito ordinaryong kutsilyo sa kusina. Isa itong matalim na kutsilyong ginagamit para sa paghihiwa ng sashimi. May habang humigit kumulang 24 na sentimetro at sadyang dinisenyo upang humiwang laman ng walang kahirap-hirap. Ngunit hindi pa siya nakontento sa patalim. Humanap siyang isang lumang sando, pinunit ito ng pahaba gamit ang sariling mga kamay, at maingat na pinulupot ang mga piraso upang makagawa ng isang napakatibay na lubid na may habang humigit kumulang 40 sentimetro. Isang lubid na sapat ang tibay upang pumigil ngang pahinga. Subalit ang pinakanakakakilabot sa lahat ng kanyang mga inihanda ay isang maliit na boteng ng gamot na itinatago niya. Ito ay mga matatapang na gamot na karaniwang inirereseta lamang para sa mga pasyenteng may malalang sakit sa pag-iisip tulad ng schizophrenia at bipolar disorder. Ang epekto ng gamot na ito kapag ininom ng isang normal na tao sa malaking dosis ay matinding pagkahilo, mabilis na pagkawalang malay, at tuluyang kawalan ng kakayahang ipagtanggol ang sarili. Walang awang dinurok ng lalaki ang mga tabletang ito hanggang sa maging pino, tinunaw sa kaunting tubig, at inilipat sa isang maliit na lalagyan ng pamatak sa mata upang madaling ipainom ng palihim o sa pilitan. Handa na ang lahat ng kagamitan para sa kanyang bitag. Handa na siyang maningil sa taong tumapa sa kanyang pakalalaki. Ang natitira na lang ay ang pagpunta sa bahay ng kanyang nag-isang biktima. 10:30 ng gabi. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa harap ng pinto ni Maria. Pagkabukas ni Maria ang pinto. Bumungat sa kanya ang anyo ng kanyang nobyo. Amoy alak ito. Ramdam ang init ng ininom sa bawat pahinga. Ngunit tila buo pa rin ang kamalayan at hindi naman mukhang lasing na lasing. Kumunot ang no ni Maria. Nagtaka siya at medyo nainis kung bakit kailangan pa nitong pumunta ng personal gayong malinaw niyang sinabi sa mensahe na pagod siya at ayaw niyan gulo ng gabing iyon. Sa halip na magpaliwanag kung bakit siya naroon, nagtanong ang lalaki kung saan siya pwedeng manigarilyo. Walang gana at pagod na sumagot si Maria na doon na lamang ito humitit sa may mismong pintuan sa labas. Tumalikot si Maria, pumasok sa loob ng kanyang kwarto, at umupo sa ibabaw ng kanyang kama ngunit iniwan niyang nakabukas ang pinto ng kwarto upang makita. Parin niya ang lalaking nakatayo sa may pinakapintuan ng bahay. Habang humihitit ng sigarilyo at nagbubuga ng usok sa malamig na hangin ng gabi, nagsimulang magsalita ang lalaki. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may kasamang kakaibang lamig na nagpatindi sa tensyon sa loob ng bahay. Tinanong lalaki si Maria kung bakit tila lumalayo ang loob nito sa kanya nitong manakaraang araw. Nagdahilan si Maria. Sinabi niyang walang ganoong nangyayari at kaya lang siya tahimik ay dahil may sakit at nahihirapan ang kanyang ina, kaya't doon nakatuon ang lahat ng kanyang atensyon at pag-aalala. Ngunit hindi tinanggap ng lalaki ang palusot na iyon. Biglang tumaas ang tono ng kanyang boses. Sinumbat niya na kung tingin ba ni Maria sa kanya ay isang uto-uto.
Idiniin niya na nagpapakahirap siyang mahanap kang pera para ibigay, na lagi siyang nandiyan para tumulong kapag kailangan ni Maria, at ngayon ay pinagmumukha lamang siyang tanga at walang silbi. Patuloy sa pagtanggi si Maria upang hindi na lumaki ang gulo, ngunit naging mas mabagsik at mas madilim ang ekspresyon sa mukhang lalaki. Dito na lumabas ang tunay na put na nagtulak sa kanya upang pumunta. Sumigaw ang lalaki na alam niyang maging ang ina ni Maria ay ayaw na sa kanya. At idinagdag niya, ang isang nakakabahalang, banta na kung inaakala ni Maria, napapayag na lamang siyang itapon ng ganon-ganon na lamang. Nakakamali siya, sinabi niyang mas mabuti pang magpakamatay na lamang silang dalawa. Dahil sa matinding pagod at paulit-ulit na banta na madalas naman nitong sinasabi noon pa man, napanting na rin ang matainga ni Maria. Sumabo na ang kanyang pasensya. Sumagot siya ng pasigaw at sinabing kung gustong lalaking mamatay, mauna na siya at susunod na lamang siya. Ang mga salitang iyon ang naging tuldo, iyon ang naging mitsa na nagpasabog sa lahat. Iyon ang mga huling salitang ang isang maingay na pagtatalo bago tuluyang gumuho ang ligtas na mundo ni Maria, walang pag-aalinlangan. Hindi na nag-abala pang mahubat ng sapatos ang lalaki isang malaking paglabag sa kultura sa loob ng bahay. Mula sa labas ang pinto kung saan siya naninigarilyo. Bigla siyang sumugot papasok patungo sa kwarto na parang isang mabangis na hayop na nakawala sa hawla. Wala sa hinagap ni Maria na ganito kabilis at kakarahas mangyayari ang lahat. Bago pa man siya makasigaw ng tulong. Makatayo mula sa kama o makatakbo patungo sa bintana, nadaganan na siyang buong bigat ng lalaki sa malamig na sahig. Agad na inilapat at isinakal ngang lalaki ang kanyang malalaking kamay sa lig ni Maria. Mahigpit. Walang hangganang higpit na tila nais nitong baliin ang kanyang buto. Nanlilisik ang mga matang lalaki habang nakatitik sa namumulang mukha ni Maria. Sumigaw ito na makukulong din naman daw siya kinabukasan dahil sa isang nakabinbing kaso sa korte, kaya mas mabuti pang patayin na niya si Maria at ang pamilya nito dahil wala na rin siyang balak na lumabas pa ng buhay mula sa kulungan. Habang patuloy na sinasakal ng lalaki si Maria gamit ang kanyang buong puwersa sa kaliwang kamay, dumukot ito sa bulsa ng kanyang suot na puting damit gamit ang kanang kamay. Inilabas niya ang matalim na kutsilyo para sa sashimi na inahanda niya kanina sa motel. Walang pag-atubili. Itinutok niya ang malamig na talim nito sa tagiliran ni Maria na ngayon ay naghihingalo na at pilit na humahabol ngang hininga. Binalaan niya si Maria na mamamatay ito, mamamatay ang kapatid nito, at sabay-sabay silang mamamatay lahat ng gabing iyon. Ngunit habang unti-unting nang lalabo ang paningin ni Maria dahil sa kawalan ng hangin, may huling sinabi ang lalaki na mas nakpatayo ng kanyang balahibo kaysa sa nakatutok na kutsilyo. Ngumiti ng nakakakilabot ang lalaki at bumulong, "Akala mo ba pumunta ako rito ng mag-isa? May kasama ako." Kasabay ng mga salitang iyon. Narinig ni Maria ang dahan-dahang pagbukas ng pintong kanyang bahay mula sa labas. At ang tunog ng gayaba ng isa pang taong pumapasok sa loob. Sino ang taong ito? At anong karumal-dumal na papel ang gagampanan niya sa pinakamahabang gabi sa buhay ni Maria? Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng bahay ni Maria, at mula sa malamig na hangin ng gabi ay pumasok ang isang bultong tao. Nanlaki ang mata ni Maria nang maaninat niya kung sino ito. Ito ay hindi isang armadong lalaki o isang kilalang kriminal, kundi isang batang babae si Anna, ang 22 taong gulang na nakikitira sa parehong motel ngang kanyang nobyo. Wala itong kaemo-emosyon sa mukha, parang isang manikang sunod-sunuran na walang sariling pag-iisip. Habang nakadagan ang nobyo ni Maria sa kanyang dibdib, sumigaw ito kay Anna na patayin ang ilaw at tulungan siyang hawakan si Maria upang hindi ito makapanlaban. Kahit na pareho silang babae, kahit na nakikita ni Anna ang matinding takot at paghihirap sa mga mata ni Maria, sumunod siya ng walang pag-aalinlangan. Lumapit si Anna, dumagan sa itaas na bahagi ng katawan ni Maria at pilit na idiniin ang kanyang mga balikat sa malamig na sahig. Sa kabilang ng kawalan ng hangin at paninikip ng dibdib, nakakuha si Maria ng kaunting lakas mula sa adrenaline. Naitulak niya ng bahagya si Anna at nakabangon ng kaunti. Nakmakaawa si Maria sa batang babae. Punong pag-asa na baka, sakaling may natitira, pang konsensya sa puso nito. Sinabi niya, "Tulungan mo ako. Tumawag kang pulis, papatayin niya ako." Ngunit nanatiling tahimik si Anna. Walang lumabas na kahit anong salita sa kanyang malabi, at hindi man lang siya kumilos upang pigilan ang lalaki. Nangibabaw ang galit ni Maria sa kanyang takot. Sumigaw siya kay Anna, tinanong kung nababaliw na ba ito, kung bakit ito naroon, at pinagsabihan na ito ay isang labag sa batas na pagpasok sa kanyang pamamahay.
Pinaalis niya ito. Ngunit ang tapang na iyon ay mabilis na pinutol ngang kanyang nobyo. Walang awang itinulak muli nga laki si Maria pabalik sa saig. Inutusan nitong muli si Ana na hawakan si Maria ng mahigpit, nang masigurong lalaki na hindi na makakagalaw ang kanyang biktima. Isinuot niya ang isang guwantes sa isa niyang kamay. Inilabas niya ang inihandang lubid na gawa sa pinunit na damit. Mabilis niyang ipinulupot ang lubid sa lig ni Maria ng paikis upang mas maging mahigpit ang pagkakasakal. Kasabay nito, hinila niya ang dalawang dulo ng lubid gamit ang kanyang buong lakas. Nagsimulang maktilim ang paningin ni Maria. Pakiramdam niya ay luluwa ang kanyang mga mata habang ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila umaakyat sa kanyang ulo. Pilit niyang ipinapasok ang kanyang mga daliri sa pagitan ng lubid at ngang kanyang lig upang makakuha ng kahit isang patak ng hangin, ngunit naroon si Anna. Mahigpit na hinawakan ni Anna ang dalawang kamay ni Maria. Pinipigilan itong ipagtanggol ang sariling buhay. Sila ay naging isang pangkat ng mga mamatay tao. Dahil sa matinding kakulangan ng hangin, pumalak si Maria. Idinadyak ang kanyang mapaa sa sahig habang patuloy na bumubuhos ang kanyang maluha. Sa huling sandaling ang kanyang ulirat, nakmakaawa siya. Marahil ay nakaramdam ng kaunting pagkabigla o sadyang gusto lamang pahabain ang paghihirap ni Maria, pansamantalang pinaluwag ng lalaki ang pagkakabuhol ng lubid. Sinabihan niya itong magsalita kung mayroon man itong gustong sabihin. Humihikbi, suminghap ng malalim na hangin si Maria at nagsimulang humingi ng tawad. Kahit wala siyang kasalanan, inako niya ang lahat ng pagkakamali upang iligtas ang kanyang buhay. Sinabi niyang patawarin siya dahil alam niyang ginalit niya ito. Gumapang si Maria palayo, patungo sa pinakasulok ng kanyang kwarto, umaasang makakaligtas. Ngunit hindi patapos ang lalaki. Lumapit ito dala ang malamig at matalim na kutsilyo. Itinutok sa tiyan ni Maria at sinabing hindi na maari, kailangan na talaga nitong mamatay. Upang masigurong matatapos ang krimen, humingi ng bagong pantali ang lalaki kay Anna. Nahanap ang batang babae sa paligid at nakita ang isang rolyo ng bendahe na ginamit ni Maria noong napilay ang kanyang bukong-bukong. Iniabot ito ni Anna sa lalaki. Walang awa, muling sinakang lalaki si Maria gamit ang bendahe. Sa pagkakataong ito, hindi na kinaya ng katawan ni Maria. Tuluyan siyang nawalan ng malay. Binalot ng kadiliman ang kanyang isipan. Hindi malinaw kung gaano katagal siyang nawalan ng ulirat. Ngunit nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, isang nakakakilabot na sensasyon ang kanyang naramdaman. Bukod sa matinding sakit sa kanyang lalamunan na parang pinupunit mula sa loop, may naramdaman siyang basa at maligamgam na likido na umaagos mula sa kanyang ibabang bahagi patungo sa sahig. Dahil sa tindingang presyon sa kanyang lig nung siya ay sinasakal, hindi na kontrol ng kanyang katawan ang paglabas ng ihi. Punong-punong ang kahihiyan at pahihirap, tiningnan niya ang kanyang nobyo at sinabing may umaagos sa kanya at pakiramdam niya ay mamamatay na talaga siya. Sa halip na makaramdam ng awa, malamig na sumagot ang lalaki. Sinabi nito na normal lamang iyon dahil bago raw mamatay ang isang tao sa pagkakasakal, inilalabas ng katawan ang lahat ng likido nito. Isang patunay na unti-unti nang bumibigay ang kanyang katawan. Pagkatapos ay nagbigay ng panibagong utos ang lalaki kay Anna. Inutusan niya itong kumuha ng tuwalya, basahin ito, at punasan si Maria. Walang anumang pag-alinlangang sumunod si Anna. Hinubad niya ang pang-ibabang kaswatan ni Maria at walang emosyong pinunasan ang mga likido sa katawan nito at sa sahig. Ang tagpong ito ay isang labis na paglapastangan hindi lamang sa buhay ni Maria, kundi maging sa kanyang dignidad bilang isang babae. Matapos siyang punasan, akala ni Maria ay tapos na ang kanyang kalbaryo. Ngunit muli siyang sinakal ng lalaki. Sa sobrang sakit at desperasyon, humiyaw ng napakalakas si Maria. Sumisigaw ngang saklolo at nagmamakaawa na ihinto na nila iyon. Nang marinig itong lalaki, agad niyang inutusan si Anna na takpan ng mahigpit ang bibig ni Maria. Habang sinasakal ng lalaki ang kanyang lig, tinatakpan naman ng babae ang kanyang bibig. Muling bumigay ang katawan ni Maria at siya ay nahimatay. Nang muli siyang magising, napansin niyang pilit na pinapasok sa kanyang bibig ang isang uring likido. Hindi ito simpleng tubig. Ito ang pinahalong gamot para sa sakit sa pag-isip na sadyang inihanda ang lalaki upang patulugin siya ng tuluyan. Pilit niyang isinusuka ito, ngunit mahigpit siyang hawak ng dalawa. Matapos ang sunod-sunod na sakal, pananakit, at pagpapainom ng gamot, isang kakaibang bagay ang ginawang lalaki. Tila ba walang nangyaring patayan sa loob ng kwartong iyon,
Tumigil ang lalaki at inutusan si Anna na lumabas papunta sa malapit na tindahan upang bumili ng serbesa. Sumunod ang babae, inilapat ang pinto, at umalis. Nang maywan silang dalawa, inutusan ngang lalaki si Maria na pag-isahin ang mga daliri ngang kanyang dalawang kamay. Dahil sa takot, sumunod si Maria. Pagkatapos ay isiningit ng lalaki ang kanyang sariling mga daliri sa pagitan ng mga daliri ni Maria upang hindi nito may hiwalay o magamit ang mga kamay bilang pananggalang. Habang nakakandado ang kamay ni Maria sa isa niyang kamay, ginamit ng lalaki ang kanyang kabilang kamay upang walang habas na pagsusuntukin ang tiyan, tagiliran at magahita ni Maria. Bawat suntok ay may kasamang mabibigat na yabag yang geput. Umiyak ng malakas si Maria. Nagmamakaawa na patayin na lamang siya dahil hindi na niya makayanan ang pisikal at emosyonal na sakit. Pagbalik ni Anna bitbit ang serbesa, kalmado itong ininom ng lalaki. Nang maubos ito, inutusan niya muli si Anna. Sa pagkakataong ito, sinabihan niya ang babae na lumabas at maghanap ng dalawang malalaking sako at bumalik pagkalipas ng isang oras. Malinaw kung para saan ang nasakong iyon para ibalot ang malamig na bangkay ni Maria. Nang umalis si Anna upang maghanap ng sako, sinabihan ng lalaki si Maria na matulog na lamang dahil kapag nakatulog na ito, doon na niya tatapusin ang buhay nito upang hindi na ito makaramdam ng sakit. Humiga ang lalaki sa tabi ni Maria at pumikit dahil na rin sa epekto ng matapang na gamot na ipinainom sa kanya kanina. Tuluyang bumigay ang katawan ni Maria at nakatulog siya sa gitna ng kanyang sariling bangungot. Kinabukasan, sumikat ang araw. Nang idilat ni Maria ang kanyang mata, napagtanto niyang buhay pa siya. Nasa tabi pa rin niya ang kanyang nobyo. Gising na at nakatingin sa malayo. Ginamit ni Maria ang kanyang huling natitirang lakas ng isip upang makaligtas. Nagpanggap siyang kalmado. Kinausap niya ang lalaki ng mahinahon. Sinabing hindi siya magsusumbong sa pulisya. Nanaunawaan niya ang lahat at kailangan lamang niyang pumasok sa trabaho dahil baka hanapin siya ng kanyang mga katrabaho at magtaka kung bakit wala siya. Tahimik lamang ang lalaki, kaya dali-daling nag-ayos si Maria at mabilis na lumabas ng bahay. Ngunit hindi siya pumasok sa trabaho. Dumiretso siya sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya at isinumbong ang lahat ng nangyari. Inilarawan niya ng detalyado ang bawat segundo ng pagtatangkang pagpatay sa kanya. Isang araw lamang ang lumipas, agad na inarestong ga pulis ang kanyang nobyo at ang 22 taong gulang na si Anna. Nakakagulat man, inamin ng lalaki ang lahat ng kanyang ginawa ng walang anumang pagtutol. Inamin niyang binalak niyang patayin si Maria dahil sa matinding galit. Si Anna naman ay kinasuhan ng pakikipagsabuatan. Mabilis na umusad ang kaso at nahatulan ang lalaking 5 taong pagkakakulong para sa pagtatangkang pagpatay. Akalang lahat, dito na magtatapos ang kwento. Isang mabilis at malinaw na hustisya para sa isang biktima ng pang-abuso. Ngunit, lumipas ang mahigit 1 buwan, muling pumasok si Maria sa istasyon ng pulisya. Nanginginig, dala-dala niya ang isang bagong testimonya na yayanig sa buong kaso. Sinabi niya sa mga investigador na may nakalimutan siyang sabihin o mas tamang sabihin na may natuklasan siyang isang bagay na ginawa sa kanya noong mga oras na siya ay walang malay at nakainom ng gamot na pampatulog. Ano ang lihim na ito na bigla na lamang lumabas matapos ang 1 buwan? At paano makakasama sa gulong ito ang isang kilalang miyembro ang sindikato na magmamanipula ang pahayag sa loob ng korte? Lumipas ang mahigit 1 buwan mula nang mangyari ang nakakakilabot na gabing iyon. Para sa marami, ang pagkakakulong ng isang mapang-abusong nobyo ay sapat na upang makapagsimulang muli. Ngunit para kay Maria, ang bangungot ay tila hindi patuluyang nagwawakas. Sa halip na makaramdam ng ginhawa, patuloy siyang binabagabag ng mga putol-putol na alaala nung siya ay walang malay. May mga bahagi ng gabing iyon na blanko, mga oras na tanging ang lalaki at ang batang si Anna lamang ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari. At noong ika-23 ng Pebrero, muling pumasok si Maria sa istasyon ng pulisya. Nanginginig ang kanyang mga kamay, mabigat ang pahinga, at may daladala siyang isang panibagong sumbong na yayanik sa buong kaso. Formal siyang nagsampang ang kasong panggagahasa laban sa kanyang nobyo. Ayon kay Maria, habang siya ay walang malay dahil sa ipinainom na matapang na gamot, pinagsamantalahan siyang lalaking minsang minahal niya. Ang tanong ng marami, pati ng nga investigador, bakit inabot ng mahigit 1 buwan bago niya ito inireklamo? Kung tunay siyang ginahasa,
bakit hindi niya ito sinabi noong unang araw pa lamang ng kanyang pahingi ng saklolo upang masagot ang katanungang ito? Kailangan nating balikan ang isang lihim na pagkikita na naganap noong 19 ng Enero. Isang araw lamang matapos isumbong ni Maria ang pagtatangkang pagpatay sa kanya. Nang gabing iyon, nakatanggap si Maria ng isang tawag mula kay Anna. Nakiusap ang batang babae na makita sila sa isang tahimik na bahayng isang kakilala dahil sa matinding takot at trauma na baka ito ay isa na namang patibong. Hindi pumunta si Maria ng mag-isa. Isinama niya ang kanyang hipak at isang malapit na kaibigang lalaki. Ang kaibigang ito ay hindi pangkaraniwang tao. Kilala siya sa kanilang lugar bilang isang siga, isang taong may kaunayan sa mga sindikato at hindi inurungan ang anumang gulo. Tinawag siyang isama ni Maria upang magsilbing proteksyon. Sa kabilang banda, dumating si Anna sa takpuan kasama ang isang kaibigang lalaking nobyo ni Maria. 5 silang nakaharap sa loob ng tahimik na bahay na iyon. Ang tensyon sa hangin ay napakabigat at halos hindi makahinga ang bawat isa. Sa gitna ng usapan, biglang umiyak si Anna. Tumingin siya sa mga mata ni Maria, punong takot at pagsisisi, at binitawan ang isang pahayag na nagpadugo muli sa sugatang puso ni Maria. Sinabi ni Anna na noong gabing inakala ni Maria na natutulo lamang siya dahil sa gamot. Nakita ro mismo ng kanyang dalawang mata kung paano hinubaran ng lalaki si Maria at walang awang pinagsamantalahan. Huminging tawad si Anna. Sinabi niyang wala siyang nagawa upang pigilan ang lalaki dahil sa matinding takot para sa kanyang sariling buhay. Ang mga salitang iyon ang naging dahilan kung bakit unti-unting nabuo sa isip ni Maria na siya ay naging biktima rin ng isang mas karumal-dumal na krimen. Kinabukasan, 20 Enero. Ipinatawag si Anna ng pulis para sa isang opisyal na investigasyon ukol sa kasong ng pagtatangkang pagpatay. Inasahan ng maimbestigador na maririnig nila ang tungkol sa pananakal at pananakit. Ngunit sa halip, inulit ni Anna ang kanyang sinabi sa lihim na pagkikita. Isinalaysay niya ng detalyado sa mga pulis kung paano siya sinampal ng lalaki upang sumunod sa mga utos nito. Ikinuwento niya kung paano ipinainom ang gamot kay Maria. At higit sa lahat, iginiit niyang totoong nakita niyang isinagawang lalaki ang panggagahasa. Idinagdag pa niya na pilit niyang itinutulak ang lalaki upang pigilan ito, na sinabihan niya itong itigil na ang kahayupan, ngunit hindi siya pinakinggan dahil sa opisyal na salaysay na ito. Nakaroon ngang matibay na sandigan ang kaso ngang panggagahasa. Mayroon silang saksi. Isang saksing nasa mismong loop ng kwarto nang mangyari ang krimen, tila ba nasusukol na ang nobyo ni Maria at wala na itong kawala sa mas mabigat na parusa ang batas. Ngunit kinabukasan, 21 Enero, isang hindi inaasahang pangyayari ang gumimbal sa mga pulis. Bumukas ang pinto ng istasyon ngang pulisya at pumasok si Anna. Walang nagpatawag sa kanya. Kusa siyang nagpunta roon. Umupo sa harap ng investigador at binitawan ang mga salitang magpapagulo sa buong daloy ng hustisya. Kumalma ang boses ni Anna habang sinasabing ang lahat ng kanyang sinabi kahapon ay isang malaking kasinungalingan. Nagulat ang mga pulis. Paanong ang isang detalyadong kuwento na may kasamang luha at takot ay biglang naging gawa-gawa lamang? Nang tanungin si Anna kung bakit siya nagsinungaling ng unang araw at kung bakit binabawi niya ito ngayon, naglabas siya ng isa pang matinding akusasyon. Ayon kay Anna, bago pa man siya humarap sa mga pulis noong 20 Enero, nilapitan siya ng siga o sindikatong kaibigan ni Maria. Hinarang daw siya nito. Sinampal ng 2 beses sa mukha at pinagbantaan ang kanyang buhay. Inutusan daw siyang siga na gumawa ng kasinungalingan laban sa nobyo ni Maria. Ang layunin daw ng siga ay idawit ang lalaki sa kaso ng panggagahasa upang masiguradong mabubulok ito sa kulungan ng mas matagal na panahon bilang ganti sa ginawa nito kay Maria. Sinabi ni Anna na napilitan lamang siyang mag-imbento ng kwento dahil mas takot siya sa kaibigan ni Maria na isang kilalang siga kaysa sa mismong batas. Ipinagdiinan ni Anna sa mga pulis na walang nangyaring panggagahasa. Na siya ay nakatingin lamang sa dalawa ng gabing iyon at nakita niyang natutulok lamang sila sa lapag. Pinabulaanan din niya ang nauna niyang sinabi na sinampal siya nobyo ni Maria. Bigla niyang nilinis ang pangalan ng lalaki pagdating sa isyu ng pang-aabuso sa kanya at sa isyu ng panggagahasa. Nalito ang mega investigador. Sino ang nagsasabi ang totu? Totu nga ba na ginahasa ni Maria ang kanyang walang malay na nobya? At ngayon ay tinatakot lamang ng kampong ng lalaki si Anna upang bawiin nito ang kanyang testimonya at iligtas ang lalaki sa mahabang pagkakakulong.
O baka naman totoo ang paratang ni Ana na mamanipula lamang ng saksi ang makaibigan ni Maria upang gumawang pekeng kasong panggagahasa bilang isang malupit na paghihiganti. Naging isang malaking sugal ang mga testimonya. Pabago-bago ang pahayag nag-isang saksi, samantalang si Maria naman ay walang malinaw na alala dahil sa epektong gamot at kawalan ng malay. Ang lalaki naman, mula umpisa hanggang huli, ay patuloy na itinatanggi ang kasong ng panggagahasa kahit inamin niya agad ang pagtatangkang pagpatay. Sa isang kasong nakadepende lamang sa mga salita, napakahirap para sa korte na magbabang hatol na magpapakulong sa isang tao ng panghabang buhay. Ngunit habang naktatalo ang makapaneh kung sino ang naksasabi ng totoo at kung sino ang tunay na nakmamanipula sa likod ng makaanino, may isang nakalimutang ebidensya na tahimik na nakatago sa loop ng silit ng pagsusuring medikal ng mga pulis. Isang bagay na hindi kayang magsinungaling, hindi kayang takutin ng sindikato, at hindi kayang magbago ng kwento. Ang tuwalyang ginamit ni Ana upang punasan ang ngalikido sa katawan ni Maria nung gabing siya ay sinakal hanggang sa mawalan ng malay. Kung walang nangyaring panggagahasa, ano kaya ang lihim na matatagpuan sa mga hibla ng tuwalyang ito matapos itong isailalim sa masusing pagsusuring siyentipiko? Ano ang mangyayari kung ang resultang laboratorio ay biglang sumalungat sa lahat ng kanilang nga inimbentong kwento? Dumating ang araw na pinakahihintayang lahat. Ang resultang ng pagsusuring forensik mula sa laboratorio ng kapulisan. Ang pirasong tuwalya na ginamit ni Ana upang punasan ang mga likidong lumabas mula sa katawan ni Maria nung gabing siya ay muntik ng mamatay ay naging sentro ng buong investigasyon. Nang buksan ang selyadong sobre, lumabas ang isang katotohanang nagpatayo sa balahibo nga mga taga-usig. Ayon sa resultang DNA test, bukod sa mga likido ni Maria, may natakpuang positibong bakas ang semilya sa ibabang bahaging tuwalya. At ang semilyang ito ay nagtukmang 100% sa DNA ang kanyang nobyo. Para sa marami, lalo na sa mga sumusubaybay sa kaso, ito na ang huling pako sa kabaong ng lalaki. Siyensya na ang nagsasalita. Paano pa niya may tatanggi ang kasong panggagahasa kung mismong ang kanyang semilya ay natakpuan sa pinangyarihan ng krimen, sa mismong tela na ipinampunas sa hita ng biktima? Akala ng lahat. Tapos na ang boxing, sigurado na ang panghabambuhay na pagkakakulong. Ngunit dito pumasok ang pinakamalaking at pinakamatalinong depensa na babago sa ihip ng hangin. Isang depensang magpapatunay kung gaano kakumplikado at kalalim ang paghahanap ng katotohanan sa loob ng korte. Tumayo ang abogado ng lalaki at tahimik na ibinangon ang isang katotohanang nakalimutan ng marami. 16 ng Enero, isang araw lamang bago ang madugong sakalan at pagtatangkang pagpatay. Saan naroon sina Maria at ang kanyang nobyo? Makasama sila sa isang inuupahang kwarto sa motel. Pareho nilang inamin sa kanilang mga naunang salaysay na noong araw na iyon, bilang makasintahan, nagkaroon silang maligaya at kusang loob na pagtatalik. Ipinaliwanag ng mga ekspertong medikal ng depensa ang isang manipis ngunit napakahalagang posibilidad sa larangan ng biolohiya. Matapos ang pagtatalik ng isang lalaki at babae, may mga natitirang semilya na nanatili sa loob ng katawan ng babae ng ilang araw, nang sakalin ng walang awa si Maria, nang mawalan siya ng hangin at tuluyang bumigay. Ang kanyang katawan na naging dahilan upang hindi niya makontrol ang kanyang pantok at siya ay umihi sa sahig, malaki ang siyentipikong posibilidad na ang mga natirang semilya mula sa kanilang pagtatalik sa motel noong nakaraang araw ay sumama sa paglabas ng mga likido. Kaya nang utusan ng lalaki si Ana na punasan si Maria gamit ang tuwalya, natural lamang na kumapit doon ang semilya ng lalaki. Ang ebidensyang inaasahang magpapakulong sa nobyo ni Maria ay biglang gumuho. Napatunayan ng siyensya na may semilya, ngunit hindi kayang patunayan ng siyensya kung ang semilyang iyon ay nakmula sa isang walang awang panggagahasa ng gabing iyon o tininggal lamang mula sa isang pinakasunduang pagmamahalan kahapon. Nawalan ng ngipin ang pinakamatibay na ebidensyang taga-usig. Idagdag pa rito ang isang napakadetalyado at nakakabahalang pangyayari sa loob ng kulungan. Bago pa man magsimula ang formal na paglilitis, isa sa mga nakababatang kaibigan ng lalaki ang bumisita sa kanya sa selda. Ang kaibigang ito ay palihim na nakikipag-ugnayan sa siga at sindikatong protektor ni Maria. May dala itong nakatagong voice recorder sa loob ng kanyang damit, sa loob ng selda. Pilit na kinukumbinsi ng kaibigan ang lalaki na umamin na lamang sa panggagahasa. Sinabi nito na kung amin siya,
Mas mapapadali ang proseso at baka sakaling kaawaan siya ni Maria at bigyan siyang kasunduan upang mapababa ang kanyang sentensya. Isang malinaw na patibong upang makakuha ng pag-amin kahit walang nakaharap na pulis o abogado. Ngunit ano ang isinagot ng lalaki sa recording? Kahit nakatalikod ang mundo sa kanya, kahit inamin niya ng buong tapang ang pagtatangkang pagpatay, mariin at paulit-ulit niyang sinabi sa kanyang kaibigan, inamin ko nang sinubukan ko siyang patayin dahil gusto ko na tayong lahat mamatay, pero hindi ko siya ginahasa. Wala akong ginawang ganon sa kanya habang wala siyang malay. Bakit ako amin sa isang bagay na hindi ko ginawa? Ang recording na ito, na sana ay gagamitin laban sa kanya, ay naging patunay pa ang kanyang pagiging parehas sa pag-amin. At ang guling sumira sa kasong ito ay mismong ang testimonya ni Maria sa loob ng korte. Nanggisa lang siya sa witness stand. Tinanong siya ng huwes ng diretsahan. Pikon mersa tenggendik eteng guling enkor. At ang guling sumira sa kasong ito ay mismong ang diretsahan. Kung totong ginahasa siya, bakit wala itong kahit anong banggit sa kanyang maunang reklamo sa pulisya? Bakit inabot ng mahigit isang buwan at kailangan pa siyang kausapin ng sindikato at ni Anna bago niya may sipang magsampa ng kaso? Sumagot si Maria na noong maoras na iyon ay hilo siya sa gamot, nawalan ng malay, at naniniwala lamang siya sa kwento ni Anna kaya nalaman niyang ginahasa siya. Ngunit nang tanungin siya en abogado en depensa kung bakit biglang sa kanyang sinumpa ang salaysay ay napakadetalyado en kanyang kwento na idinetalye niya, kung paano inalis ang kanyang damit na pang-ibaba, kung anong posisyon ang ginawa ng lalaki, at kung gaano kasakit, ang kanyang naramdaman hindi makasagot ng tuwid si Maria. Paano niya may kukwento ng napakalinaw ang isang bagay na nangyari habang siya ay walang malay at nakadepende lamang sa sabi-sabi ng iba? At ang pinakamabigat sa lahat, umamin si Maria sa isang pagkakataon na natatakot siya. Natatakot siyang baka masyadong mababa ang maging parusa sa lalaki para sa kasong pagtatangkang pagpatay. Natatakot siyang baka makalaya ito agad at balikan siya upang tapusin ang sinimulan nito. Isang pangungusap na nagbigay ng matinding motibo upang mag-imbento ng mas mabigat na kaso ang biktima. Nang marinig ng huwes ang lahat ng ito ang nagbabagong pahayag ng saksing si Anna na umamin na tinakot lamang siyang sindikato, ang tuwalyang walang malinaw na konklusyon, ang matatak na pagtangging lalaki sa palihim na recording, at ang butas-butas na testimonya ng mismong biktima ibaba na ang hatol. Taong 2021. Umalingaw-ngaw, ang tunongang masong ang huwes sa lubnang tahimik na korte para sa kasong attempted murder o pagtatangkang pagpatay. Ang nasasakdal ay napatunayang nakasala. Hahatulan siyang 5 taong pagkakakulong sa likod ngang nga rehas. Ngunit para sa kasong panggagahasa o rape, ang nasasakdal ay pinawalang sala, not guilty. Ibinasura ng korte ang kaso dahil sa matinding kakulangan ng ebidensya at kawalan ng kredibilidad ng mga saksi. Hindi kayang magpakulong ng batas-batay lamang sa mahinala at kwentong binuo mula sa takot at galit. Tumayo ang lalaki at tahimik na ibinalik sa kanyang selda upang bunuin ang kanyang 5 taong sentensya. Naiwan si Maria sa loob ng korte. Ligtas mula sa kamatayan ngunit nabigong makamit ang inaasahan niyang mas mahabang parusa para sa taong nanakit sa kanya. Tapos na ang kaso. Nakasulat na ang hatol sa mga papel ng hukuman. Ngunit para sa ating mga sumubaybay sa bawat liko at pasikot-sikot ng madilim na kwentong ito, may isang napakalaking katanungan na patuloy na babagabag sa ating isipan hanggang sa pagtulo. Sino ba talaga ang tunay na naglaro sa hustisya ng gabing iyon at sa mga buwan na sumunod? Talaga bang ginahasang walang awang nobyo si Maria habang siya ay walang malay? At nakatakas, lamang ang lalaki sa parusa dahil naging napakagaling nitong magtagonge, ebidensya at gumamit ng teknikalidad ng siyensya, o sadyang napakatalino ni Maria at ng kanyang nga kaibigang sindikato, na ginamit ang batas, tinakot ang isang batang saksi, at naging bentong kasong panggagahasa upang matiyak na hindi na muling makakasikat ng araw ang halimaw na nagtangkang pumatay sa kanya? Kung kayo ang huwes, papaya ba kayong makalaya sa kasong panggagahasa ang isang taong kumpirmadong mamamatay tao sana? O ibabaluktot ninyo ang batas para sa ngalan ng kabuwang hustisya? Ano ang inyong paniniwalaan? Ang katotohanan ng ebidensya o ang bigat ng galit ng isang biktima?